Kabilitaktakan! So yun, bagong episode na naman! So ayun, kung napanood niyo yung last episode na pinost namin this week lang about Women's Month. So unfortunately, sorry na guys, ako yung nakadelete ko. So nadelete ko yung raw file. Nadelete din ulit. Kasi naman. Bala na po kayo. Charis. So yun nga, so last episode, na-delete ko nga. So hindi ko na madudugtungan ng another episode yung... Unfortunately or fortunately sa'yo? Fortunately, na-delete ko. Hindi, fortunately, dinelete ko. So ayun, so today's episode, nag-effort talaga kami para makabawi sa inyo. So nandito kami ngayon. Wait lang, mahangin daw, sabi ng director ko. Lapit mo daw, darling. So ayun nga, today's episode, nag-effort talaga kami na maghanap ng place. So nandito kami ngayon sa Tanay Rizal, sa Lanay by Annabelle. So dito na namin isushoot ang aming panibagong Women's Month episode na ika-flash namin tonight. So ngayon, meron kami Women's Month since patapos ng March. Yeah. At the same time, thank you so much din by Lanay by Annabelle for allowing us to have this special shoot. And right now, as you can see, we still, ano pa kami, hindi naman we still, tatlo pa kami as of the moment. But later on, mawawala-wala na kasi kailangan din namin trumabaho ngayon. So meron kami ngayon mga guests na in-invite. So choir members din naman namin sila and sila yung aming mga kababaihan. So nung last episode kung nakita nyo ako lang doon, ngayon hindi lang ako yung makikita nyo. So makikita nyo din yung mga nakita nyo na rin dati. At the same time, yung mga kababaihan na yun yung mga tingin namin na magbibigay din ng impluensya. At the same time, yung mga experiences nila na pwedeng ma-share, especially right now, we are still celebrating the Women's Month. So, we believe those experiences makaka-help din siya, not just for us, but also for the followers that keep on checking us. So, by the way, just to give you a glimpse, we have someone na galing sa iba't ibang klaseng industry na iba't ibang status sa buhay, pero we were able to have them to the, today pa ba? Yeah, today pa din. Yung hindi mo na alam kung anong Kasi magkakatapusan. Magkakatapusan na, mauubos na yan. Matatapos yung Women's Month. So, yun. So, ano pa yung naantay natin? Let's go and have them check. Bye-bye! So, welcome back mga kabalitaktakan. So, yun na nga. So, by the way, everyone, this is a very special episode because we are celebrating Women's Month as we have said earlier into our intro when I still have Easy and Jolo. And alam niyo naman, March is dedicated to honoring the strength, resilience, and achievements of women all over the world. Pero syempre, bago matapos ang buwan, gusto nating bigyang bugay yung mga kababaihan sa ating sariling community. Dito mismo, syempre, galing sa TAC. So ngayon, and to do that, we have the powerhouse lineup. Oh my God, powerhouse. Powerhouse lineup of women joining us today. So let's start and let's meet them. First, we have Sheila, a business development manager and a strong single mother. Next, we have Michelle, an admin manager who embraces her independence. And we also have Macrina, a professor, a CPA, and another amazing single mom. Yay! Ano ba guys? Energy! Energy guys! So, right now, joining us too is Danica, social media influencer and a devoted mother of two. As you can see naman, hindi may tatanggi. A mom. Pakipollow po ng Facebook page. Yup. Nag-vlog. So, and last but not the least, we have Easy, an accounting student currently taking her OJT. Hi guys. Ako yan. Anak niya ako. Proud mom. Hashtag. Okay, so before we dive into our discussion, let's start with something light. Kung may isang word lang kayong gagamitin para i-describe ang pagiging babae. Ano yun? Let's start easy. Strong. Strong. Ate MC. Siguro brave. Brave. Danica. Huh? Super mom. One word? Super. Magkadugtong kasi yun. Hashtag pala yun, super mom. Super. Ate Mac. Kind. Kind. Wow. And then Ate Sheila. Everything. Everything.
tapos. Tapos. Tapos talaga. Okay. So, thank you so much for giving us that. So, how about you guys? Comment down below. Ano yung tingin nyo pwede nyong masabi? One word para sa mga kababaihan. Lahat to, mga kabataan, mga kalalakihan, asawa, anak, pinsan, kung ano pa man kayo sa mundong to na gumagamit ng social media, comment down below. So, okay. Let's go ahead and go to, how about, let's get into, nakikita naman natin ang ganda ng lineup natin ngayon. Kasi bawat isa sa inyo may unique story and journey as a woman. So, bakit hindi natin i-talk and then i-discuss yung experiences nyo? How about Ate Sheila and Ate Mac? Kung bukas tayo matatapos nito. Sa amin inumpisahan, mga next year tapos. Being a single mother, ano yung pinakamalaking challenge na hinarap nyo balancing work and motherhood? Ate Mac? Okay, to start, it's getting over the guilt. Oh. Because you have to work. So, you can't, I'm unable to bring my son with me to work. So, it's difficult. So I have to leave him at home with somebody else taking care of him. So getting over the guilt. But a guilt of Not being there. yeah. Of not being the person taking care of my own son. But again, yun nga yung sinasabi nila, yung sacrifices na ginagawa ng bawat mother, especially ng single mom, is hindi matatawaran kasi mula pa lang pagkapanganak especially. Thank you so much, Ate Mac. How about you, Ate Sheila? Challenge. I challenge myself through everything. Kasi nga sagot ko kanina, di ba? Woman is everything. So, lahat tayo, or even yung mga lalaki, iisip nila yung babae masyadong multifunctional. So, ako, I'm one of that woman na as much as possible, kayanin ko lahat. Yung challenge na being working at the same time na nandyan ako for my kids. Balancing work, balancing ng work, everything. Sa bahay, sa anak, sa work, at saka sa sarili ko syempre. Hindi ko kasi pwedeng pabayaan sarili ko, otherwise, hindi ako makakapagtrabaho. Otherwise, makikita ng mga anak ko na nahirapan ako to balance everything. So, yun yung challenges na medyo mahirap sa akin kasi I have to balance everything. Actually, yun yung kinatakot ko in my part na pagka, di ba, single ka. So, ikaw yung mother, ikaw yung father at the same time. So, nagtatrabaho ka to provide yung mga wala, yung mga kulang financially. Tapos, syempre, as a mother, trabaho ko yun Role ko yung asikasuhin yung school, yung and everything. That's how I think. That's how I want to be. Kasi takot na takot ako. Yeah, this is my choice because siguro takot ako na in the future na hindi ko alam kung paano ko na-raise yung anak ko after all these things. Na parang yung fear ko na mag-fail as a mother and as a father as well, hindi ko alam pero parang gusto ko lang gawin lahat kasi I don't want them to feel like parang parang I failed. Ganun. So, gusto ko lahatin, pero hindi ko man kinaya ng kumbaga, hindi ko man na solido na nagawa lahat. Hindi ko man na perfect. I mean, I did my best naman siguro para makope ko lahat ng areas na gusto kong gawin. Kasi it's my choice na ma-personalize ko yung alaga sa mga anak, yung alaga sa bahay, and at the same time yung trabaho ko. Can I add? I think it's the communication that you create with your children. If you're not open to it, if you're always saying I'm busy, I'm tired, I can't play right now, I'm so tired, mommy's so tired. Parang ganon, di ba? Right now, I'm just praying na sana nga my son, now that he's 28, understood how I explain things to him. Kasi
it's all a matter of the child understanding the parent also. Yes. You have to be able to explain your situation. Sometimes other parents would it's painful also because other parents would judge you, most especially how your children behave. And minsan mababansagan ka pa, ay pabaya ka kasi nagtatrabaho ka, hindi mo nababantayan yung yung anak mo. Yun. Pero siyempre hindi mo naman kontrolado yun eh. Kaya I've learned to accept myself and what I have done. Tapos na eh. And I'm thankful that for my parents because they were there. Sila yung naging sandigan ko. And kumbaga mas naintindihan ko sila nung naging parent na ako. Yun lang nga, single parent. And one thing, malaking tulong yung faith mo talaga. Kasi, yun ang guidance namin na wala kang ibang kakapitan eh. You have nothing in there para ayoko nito. Iyak ako. Ayoko nito. Okay, Mom. Oh my God. With accent pa yun. Kita nyo yung na-raise ko. Diyos ko dahil. Ito na yan? Yan na yun. Yan na. Pero kami yung influence. Yan. Influencer. I mean, alam mo, malaking tulong. That's why nasa TAC ako ngayon. It's because nga, dahil sa mga anak ko and being a single mom is not so easy. So, yan naging sandalan ko. Like, ang prayers ko palagi is, mahirap tong ginagawa ko. Alam ko, I know. Mahirap maging parent, mahirap maging babae. Mainit na ulo mo at lahat, nagkaka-menstruation ka pa. Pwede bang wag na lang, ganon. I mean, sabay-sabay yon. And lahat yon nalalampasan namin. Di ko siguro din sa faith namin. Correct. Sa pagsaserve, isasabay natin yun kasi yun talaga, dun talaga yung paraan na pwede tayong makasurvive. Kumbaga, our characters, kasi what we went through, our characters became more evident that our children are aware of our characters. How strong we are, how weak we are, and they know it. And they adjust to us, and we adjust to them. So it's a give and take situation when it comes to single parents and their children. Medyo wide yung Pero ano lang talaga, ang sa akin is, aside from the faith, communication. Yes. Communication is key. Yun lang nga, mahirap kapag bata pa sila. Yes. Bate dance. Pag bata, kasi ayan o, di ba? You know guys, share ko lang ha. Nag-aaral ako, hindi pa ako graduate when I get pregnant. So nanganak ako kasi college student lang ako. Papasok ko sa school, bit-bit ko yung anak ko. Tapos pasok ako sa school. Tapos nanganak, nabuntis ulit, pasok ulit sa school. Dalawa na silang bit-bit ko, guys, sa school. That's me, guys. So, yun. So, dalawa na sila. Dalawa lang naman sila. So, wala. Medyo mahirap talaga maging woman. Yun. Lalo na kung mag-isa ka na. Kung bakit maganda yung ganong klaseng aspect ng pagkababae, nakikita kasi yung strong, yung pagiging strong nila, Kailangan yung versatility no? Minsan kasi natitake ng ng pagkakamali yung idea na pag nakikita nilang nangihina yung babae, umiiyak, walang asawa, tingin nila ang napakahina. Which is true. Na may times na akala nila yun na yung katapusan, but no. Yun yung maganda dun sa mga followers natin We cry currently. but we do our thing. Diba? Crying is not a weakness. Yes. It's actually a good thing. Because if our children can see us cry, they can actually emulate. Kumbaga gagayahin kami na hindi sila magpapanggap na bato na kakayanin nila, na magpapakalakas sila kahit na gusto na nilang umiyak.
Mas maigi kasi na matuto silang they get in touch with their feelings. Kasi sa ngayon, most especially the young ones, they will have difficulty verbalizing their feelings. It takes time. It takes a lot of effort and therapy. Actually, may therapy rin yan. Hindi mawawala yon. Kasi Sister, yung crying is a therapy. Yes, it is. Yan yung nagpapalakas sa atin. Kahit babae, kahit lalaki, ha, in fairness. Kaya mga lalaki, mabilis silang I admire men who know how to express not just cry, just express their feelings. Yes, kasi kapag umiyak ka, nalabas mo yung sama ng loob mo. And then renew ka uli. So, how can you... Purging something that is negative in order for the positive to come in. Making space for positive things. Iyak lang, tas bukas bangon ulit. Oh, Ganun laban na. ulit. Which is totoo. Thank you so much. How about you, Danica? As a mom and social media influencer, paano mo napapanatili yung balance ng online presence mo habang nag-aalaga ng pamilya? Ano yung patunay? Hindi, honestly, ayoko siyang akuhin. Kasi hindi ko talaga siya kayang gawin nang ako lang mag-isa. Kasi, alam naman ng Alba yan, iiyak. Isa pa lang, iiyak na. Ano ba yun? Kasi aware naman yung TAC na yung first son ko is may under spectrum. Okay. So, mahirap, ang hirap express, hindi kasi ako sanay. Mahirap alagaan kasi hindi lahat is nakakaintindi. Ano ba yun? That's true if they don't know it. Alam mo yung wala kang community na nakaka-relate sa'yo. So, kaya sa social media ko, hindi talaga ako madalas mag-post about spectrum kasi alam ko yung mga tao hindi pa nila talaga alam. Doon sabi ng iba, pwede nga maging awareness, pero minsan na kasi ako nag-post, pero ang daming backlash na kaya daw naging ganun kasi pabaya ka, hindi mo siya inalagaan. You're so mean, yung mga guys. ganun. So mean, Kaya guys. parang, It's not that. Parang nawalan ako ng gana na i-share yung journey na yun. Then nag-focus na lang ako sa content creation, which is nga yung may mga sponsorship, yung iba naman is like daily life. Kung paano i-balance, syempre credits din sa husband ko. Kasi yung mga time na nagsushoot ako, siya yung nagbabantay sa dalawa. Ngayon, katulad ngayon, andito ako, siya yung nagbabantay din sa isa. Kasi hindi nga pwedeng dalawa yung hawakan niya. Kasi si Ride, yung first son ko is super kulit niya. May times na nag-hyper siya. May times naman na madalas siyang mag-meltdown. Lalo na kapag bago yung lugar, yung place, and bago yung mga kasama niya. So, yun. Tulungan din talaga kami. Kasi kung full-time mama ko, I guess kakayanin ko lahat eh. Kasi wala akong ibang deadlines na mini-meet. Pero kasi pinasok ko yung content creation, some brands, nagre-require sila at least 3 days makapagbigay ka ng draft. Deadline ka kayo. May mo deadline being mother. Tapos isipin mo yung deadlines, tapos gagawin ka pa sa bahay. May deadline sa maglilinis ka bahay. pa, maglalaga ka pa. May deadline sa bahay sana. Ganun. So hindi ko siya kayang i-credit kasi tinutulungan ako ng husband ko. So honestly, siya na yung nagluluto sa bahay. Kahit hindi siya marunong before, ngayon ang galing-galing na siya magluto. Credit sa Ayun. So yun talaga yung pinaka naging struggle, no? But at the same time din kasi, totoo naman yun, not everyone is really aware or maybe ay may idea sila but mali yung alam nila tungkol sa bagay na yun. Yun din siguro yung isa sa nagiging mali dun sa tinatawag nating sometimes freedom ng social media. Kasi mali siya ng pag-handle, mali siya ng paggamit, na nakakalimutan natin kahit papaano mag-search ng tama kung ano yung paano makakatulong. Minsan yung tinatawag nating freedom, hindi na nila naiintindihan na nakakasakit sila. Yun yung bash lang ng bash because freedom nila, yung tingin nila yun eh. Which is wrong. Kasi may buhay na naaapektuhan, may buhay na nasisira. Yun yung pinakamahirap dun sa part na yun. Thank you so much for being brave in sharing that kind of story.
So how about you, Ate Michelle and Easy, being a single and different stages of life, especially right now, both of you are still single. So technically naman, appropriate naman siya. So ano yung expectation for you ha? Ano yung expectations ng society na minsan nahihirapan kayong i-handle? Ate MC. Siguro yung, dahil nga sa age ko, sa 40s na ako, yung tatanungin ka ng lahat ng ng kamag-anak, kaibigan, gano'n. Kailan ka mag-aasawa. Oo, kailan mag-aanak. Sumasakit na yung ulo ko. Kailan ka magkakaanak? Medyo masakit na ulo ko, parang gano'n. Pero, yun yung siguro yung struggle, na hindi nila naiintindihan na parang, yung nangyayari sa akin, hindi ko siya literal na parang pinili na gano'n. Pero kasi, dumating na lang talaga siguro yung mga years and years na parang hinanap ko talaga yung sarili ko. Saan talaga ako? Parang pwede ba ako maging sa motherhood ba ako or sa family? O the family, talaga ako, oriented talaga ako. Kasi yun nga lang, dahil this sa past stories ng family ko, hiwa-hiwalay din kasi kami. So, lumaki ako sa tita ko, lumaki yung ibang kapatid ko sa mga kamag-anak, sa mga So, hindi kami talaga nagsama-sama ng isang bahay. So, para nakita-kita na lang kami para mag-high school or grade 6 ako. Tsaka ko lang nakilala yung ibang kapatid ko. So, parang gano'n. Nung nagsama-sama kami, parang lahat kami independent. May sarili-sarili kami thought na parang nagkita-kita kami pero lahat kami meron na kaming idea kung paano kami mamumuhay na Tulad ko, medyo ako yata ang madalas maglayas. Pero gusto ko talaga mag-isa ako eh. High school ako, naglayas ako sa mommy ko. Parang gano'n. Kasi parang gusto ko, hindi ako nasanay na kasama sila. Na parang, nahanap ko parang yung parang independence ko. Na parang, pag may gagawin ako, ayoko na magtatanong sa kanila. Parang gano'n. Mas nakuha ko yung sarili ko na gano'n eh. Parang feeling ko mas komportable ako. Tsaka dahil, siguro, medyo, parang hindi mo boyish. Parang medyo strong ako, personality kasi mas close ako sa mga kapatid ko na lalaki. So pag nagde-decide ako, hindi sila literal na para magagalit sa akin. Kung gagawin niya kasi babae ka ganyan. Lagi ko sa naririnig na parang, ay okay yan si Michelle. Pag gusto mo magtrabaho habang nag-aaral, sige lang. Yung mga ibang kapatid ko, nagtataka ako kasi gusto nila magtrabaho, nagagalit sila. Bakit pag ako? Parang gano'n. So parang feeling ko nagkaroon sila ng nakita nila yung side ko na parang kaya ko. Na parang kahit iwanan nila ako, kahit nakapag-decide ako on my own. So, yun siguro yung... Kaya siguro, numating sa point na parang hindi ko na hinahanap. Although, before naman, nagkaroon naman ako ng mga relationship. So, balik ko lang dun sa struggle ko na parang every year na lang. Na parang tiyatanong nila, kailan ka mag-asawa, kailan ka mag-aanak, bakit wala na kayo ng boyfriend. Parang ganon. Marami kasi stories or ang daming Pero, sa akin kasi, nahanap ko, siguro hindi man lately, pero matagal na, gusto ko yung, hindi naman kasi kasalanan maging single. Hindi talaga. Yeah. Pero nandun yung, Sa'yo maging single? hindi, nakakatawa lang kasi may friend ako, syempre, nasa age na rin na 40s, gano'n. Magkakasama kami sa party. Tapos lahat ng mga anak nila, inaanak ko. Ganun. Madaya. Silang lahat, Andaya. Sila, gusto niyo ba akong maging inaanak? Para baliktad Hindi, siguro na-curious lang yung inaanak ko na kinausap niya mama niya. Parang, mami, sininang ba? Tinext pa niya yun parang tinawag. Siguro na-concern siya, pupunta ako nun every Christmas para magbigay lang ng gift, para meron kaming get together. Sila Risa, yung So, parang nung time na yon, tinanong niya si mom niya. Parang, mami, parang si Ate Michelle ba, ba yun? Happy ba siya? Parang, nakakahanap ba siya ng freedom doon sa pagiging single? As in, nag-concern siya. At 8 years old talaga. Tapos natawa na She was aware of that. Yes. Kasi nakikita niya parang happy. Siyempre, nag-uusapan nila mga anak, mga ganyan. Oy, next birthday, pumunta ka, ganyan. Ganon, tas ako, sige. Ako lang, sige. Ganon. Ganon. The ultimate Karen. Literal, pati nung itong Kalat college. Karen, Halos lahat ng barkada ko nung college. Siguro nasa 10 kami. 11, 12. Siguro kalahati sa kanila nakakanta na ako sa wedding nila. Oh my God. Tinanggap ko na lang, okay,
for this group, magiging wedding singers yun na lang ako. Parang gano'n. Pero hindi ko, parang hindi ko naman dinadamdam. Or, Nag-smile na si Isi, parang hindi ko dinadamdam. Pero iba yung feeling na parang basta masaya ako single. Baka maabutan mo pa akong ikasal. Oo. Sige, ano ba line-up mo? Ano ba line-up mo sa kanta? Ito nga pa ng choir mates mo. Pakantay mo sa simbahan, gano'n. So, yun. Diba struggle lang natanong mo, diba? Dami ko sinabi. Basta yun. Na-miss ko na inaanak ko na yan kasi concern talaga siya sa magiging single ko. Pero first na yun, sabi ko sa kanya, At 8 years masaya ako. Masaya ako ngayon. Masaya yung ginagawa ko, yung sa family or sa work ko. Yun. In-explain ko naman sa kanya. Gano'n naman siya. Talaga po. Okay po. Natuwa ako kasi concern siya. Pero okay lang. Siguro yun din yung nakakatawa lang kasi hindi lang naman ikaw yung nakakaranas doon. Oo, marami naman. Pero, thank you for sharing that kasi at the same time, nabibigyan din ng kaalaman yung iba na hindi porket single ako at nasa ganito akong edad, malungkot ako, hindi ako masaya. Kala nyo lang. Kala nyo lang, di masama. Respect din yung mga babae na ayaw magkaanak. Kasi yun yung laging stereotyping ng mga tao ngayon na, dapat kapag age ka na kailangan magkaanak ka na. Mga anak. Girl, that is not my sole purpose, you know? Yes. I can live alone, I can travel alone. Leave me alone. Basta may alone. Sabi sa mga dito comedy din, wala na. Pero yun yung yun yung nakakatawang bagay na parang gusto mo na lang i-record yung sagot mo every time na magkakaroon ng reunion, family gatherings. Kasi same lang naman ang question. Pero yun lang, isa lang masasabi natin, despite kung ano man yung pinagdaanan na yan, kung ano man yung gusto mo ngayon, masaya ka. Kasi yun naman na nagmamatter. Mahirap naman yung, for example, we know someone na, or maybe, kayo guys, mag-comment kayo kung may kilala kayong tao na may karelasyon pero hindi naman na masaya. Madami yan. Yung nagtitiis na lang. Tapos ayaw na lang kasi gusto na lang nila. Natatakot sila kasi sayang daw yung taon. Pero yun yung pinaka nagmamatter is yung idea na ang love, hindi mo lang siya makukuha sa ibang tao at hindi mo siya kailangan makuha sa ibang tao. Ang pinakaunang nagmamatter is yung self-love. Tsaka sometimes kasi, enough na sa atin yung marunong tayong makontento. Yun. Diba? Hindi naman ibig sabihin na, diba? It's a matter of choice, especially. Pwede naman. Hindi naman tayo nag-close ng doors na parang, kasi may namimit naman tayo. Yun naman ang maganda eh. Everything naman may namimit ka tao. Kasi hindi mo malalaman kung anong mangyayari bukas, sa susunod na araw, sa isang araw. Hindi mo malalaman eh. Nobody can tell. But, the only one is God. Pinag-pray ko naman yun. Ayun, may sinasabi. Social, bakit pag tinanong ka, bakit ka single? Sabihin mo, bakit apektado ka? Kasi alam, pinagdasal Problema mo? Oh, yeah. Parang, Lord, sana bigyan mo Affected much? Ganyan. Kaya lang dumating siguro sa point na hindi naman ako napagod. Pero inintindi ko, baka hindi ito yung purpose na, or dito yung gusto ni Lord para sa akin. Yeah, which is true. Parang ba itong babae ito? Nahanap na ng lalaki. Hindi ba kaya 60 years old kinakasal? Meron. Diba? Hindi na siguro. Yeah. Ang weird ng part na ganyan, na kung matagal nang walang partner, sabay, may boyfriend ka na ba? Kasi ang tagal mo nang walang partner. Pag wala na yung past mo, kailangan may kasunod ka agad. Bakit ba? We have all our own journeys and all our very specific just for you. It's not the same eh. It may be similar but it's not the same. So yung point of view rin, how we decide on things. Iba-iba tayo. Yung pinanggagalingan. Whoever we are right now is our choice. Yeah. Kasi yun din naman yung sinasabi natin eh. We don't want to judge. But, alam mo yun, hindi nila napipigilan kasi una, siguro, yung concern nandun, yun yung pinipilit nating iwan sa kanila. Pero sometimes, we also have to think first, if yung question ba natin, tama pang itanong natin? Or maybe, sometimes bago tayo magtanong, isipin muna natin. No? Kasi nakikita naman natin eh. Pero, totoo din naman yung idea, hindi lahat na nakikita nating masaya, happy. 'Di ba? May mga babaeng madalas, sa dami ng pinagdadaanan, sa dami ng hinaharap, mas gusto nilang ngiti na lang. Kasi ayaw nila indahin. Minsan, the woman that laughs the loudest
is hurting the most. Yeah, okay. Go. How about your Easy? Going back to the question, how about you? Ano yung tingin mo na yung expectation ng society na minsan nahihirapan kang i-handle on your generation? Generation. Ano ba generation mo? Gen Z. Gen Alpha. Uy, Gen Z ka, ano ka? Feeling era. Gen Z. Ano bang expectation sa amin? Comment down below. Hindi na alam. Siguro kasi 'di ba yung mga past generations, sila yung generation na hindi masyadong, hindi naman siguro lahat. Ayoko mabash. Pero pero sila yung mostly sa generation nila is hindi na gaano napahalagahan yung education. So sa aming generation, pinapasa nila yung dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat maging ganyan ka. And mostly, mas napapahalagahan yung mga degrees na may boards. So yung mga degrees na kunwari arts, ganyan, or PE kapag gusto, kapag yun yung passion, na parang na disregard kasi wala lang, nadidisregard lang. Napaka-worthwhile, no? Yun na yun. Tapos, Go. Hindi nadidisregard kasi nga, ang iniisip nila, dapat maging professional ka na, alam niyo na yun, naiintindihan niyo na yung sinasabi ko. So, parang ang pressure, siguro kung meron man, pressure sa generation namin na makatapos ng degree na may pagmamalaki sa mga nakakatanda at sa iba pang mga tao na nag-e-expect na dapat maging CP ka, dapat maging doktor ka, dapat maging lawyer ka. Ganon. Pero sa pagdating naman sa sa mga babae, ganon pa din eh. Siguro nag-improve lang ngayon sa societal views. Ngayon pagdating sa babae is yung marami pa ding mga conservative na bawal masyadong maikli, bawal masyadong naka-crop top, may mga ganon. Pero, mas modern na ngayon kumpara dati na traditional na talagang magpakita ka na ng pusod. Maano ka na, masyawi ka ng... Bastusin ka na. Nauna ako maglisensya kay kuya. Hindi ako masyadong nagpaalam nun eh. Sinabi ko lang maglisensya ako, pero solely for lang sana, for ID purpose. ID purpose lang. Eto na nga. So, meron kaming sasakyan. Tapos, ang sinabi ko kay daddy, na magle-lisensya ako, tapos si kuya walang balak na maglisensya. Parang naano si daddy na parang, ikaw, bakit ka lalaki mong tao, naunahan ka pa ng babae mong kapatid, ganyan. Tapos, nung nagkumuha na siya ng lisensya, si daddy especially, hindi siya naniniwala na maano ako mag-drive. Magaling ako mag-drive. Wow. Yes! By the way, driver nila ako ngayon. Wow. Yes! Parang, ang kasi ng dating na parang binibase nila sa gender na kapag lalaki ka, dapat ikaw yung nagdadrive. Pag babae ka, dapat hindi. Kung alam niya lang kung paano mag-drive yung nanay ko. Oh my God. Pero ayun nga, yun lang. Parang may mga certain may mga certain situations pa din na these days, binibase nila sa gender pa din. Although mas lessen, pero hindi kasi lahat ng tao naiintindihan yun. Even yung courses ngayon, gender based na din nila eh. Kasi may kakilala ko sa trabaho na hindi siya straight, pero there's no problem about it. Balik ko. Tapos tinanong ko siya, sabi niya kasi gusto niya daw mag-interior designing. So sabi ko, bakit hindi mo tinake yung interior designing? Tapos ang sabi sa kanya ng parents niya is, kasi ang feminine daw ng course. So pinilit siya na mag-take ng architecture. So sabi ko,
Oo, parang kapag architect daw, masculine. Pag engineering, masculine. Bakit? Diba? Kapag accounting, parang feminine. Pag Oh, hindi ah. designing, feminine. So, Lalaki ba ito? Babae? don't, ano na lang. That's fair not to Genderless. say. Pero ayun, so parang napansin ko Hindi, ngayon, ano, may ano na yung pala ngayon, may parents gender din na pala kasi. ngayon yung courses. And then not just sa courses, sa ibang mga bagay din, minsan sa color din. 'Di ba? Kasi So parang yun lang yung nakukuha weird. lang Oh, naman pag pink ka nila ba yan din sa- ka? Parang ganun. So Kasi parang yun lang nagturo. yung parang medyo weird sa akin. Ayun lang, darling. Ano ba tanong mo? Dumadaldal na siya. Pwede, totoo naman yun. pag Maybe hindi, ano, Pag criminology course Ah, mo, go. nagpulis ka, akala lagi. Oo, tas ayan, isa pa yan. So Pag babae, tapos taga-tibok. Kasi gusto ko. So pag may babaeng police, ang daming nagugulat kasi hindi siya usual. Pero it Yeah. doesn't mean na hindi siya usual. Ibig sabihin, hindi na siya pwede. Or discriminating na siya. Diba? which is totoo naman, na yun yung mga bagay na nakakaligtaan nating tindnan or minsan intindihin na, alam mo yan, very visible siya, lagi siyang nakikita pa nga sa mga TV all throughout, pero lagi nilang na-judge kung ano ang una nilang nakikita. Diba? Yun yun Judgers at the same time, kasi tingin ko sila yung mga tao, kasi for me, mas yun yung mga taong kulang dun sa pag-alam. Hindi naman. Mas more on, kulang sila sa pag-alam. Yeah, ignorance is really there. Na, alam mo yan, very visible. Kasi, minsan, yung sinasabi natin na feminine lang nagalaw ng isang lalaki, minsan natatag na natin kagad na part siya ng ganito, ng ganyan, na minsan nagiging mali. Kasi, hindi natin nabibigyan ng time or minsan yung tao na hayaan nyo silang mag-decide sa sarili nila. Let them be. Tsaka nasabi ko to ng previous episode ko kasi pinag-isipan pa namin ko i-delete ko yung episode. Yeah. Kasi dinilig yung hap na women empowerment is not just about women. Yun yung sinabi namin before na hindi porket women empowerment dapat babaeng laging ganito, babaeng laging ganyan. It's about having equality, 'di ba? Kumbaga tinitignan mo ng pantay at patas yung both genders. So hindi porket babae dapat babae lang. Hindi porket All genders. yeah, all genders. So hindi porket lalaki dapat pag lalaki ka provider ka. Pag babae ka dapat nasa bahay ka lang. Hindi dapat ganun. So dapat tinitingnan natin siya ng pantay yung both genders. And ayun nga, ulitin ko lang na na to before na teach your sons how to survive. Yung hindi sila yung naka-rely lang sa mapapangasawa nila in the future. Dapat marunong din sila maglaba, maglinis, magluto. Kasi survival survival something siya. Na dapat mong matutunan bilang tao, hindi bilang lalaki, hindi Life bilang babae. Yeah, life hacks. Which is naging nangyayari. Na minsan, sabi nga natin, di ba, yung mga kababaihan na nanatili lang dun sa bahay na tingin natin na walang ginagawa. Pero katotohanan, sila yung mas pagod. Sila yung mas maraming alam gawin. Sila yung mas maraming time aralin yung mga bagay-bagay. Kasi ang tingin lagi nila, family is the one that I have to serve. Oh, baby River. Yes, yan po ang isa sa patunay na ang kaibigan namin ay isang dakilang ina. Pero, yun nga, thank you so much, Easy, for sharing that. Yes, at the same, tama daw, sabi ni River. Yep. So how about this one? Let's talk about TAC. As you are all part of this amazing community. So, do you think, guys, paano kayo natulungan nung TAC in your growth as a woman? Easy. Kasi yung TAC kasi is very flexible, very anong tawag nun? Diverse. Diverse na. Sa Tagalog ang diverse. My God. Next question. Comment down below. Iba-iba. Hindi, Iba-iba. TAC is very flexible na wala kaming pakialam kung ilang taon ka na, kung anong gender mo. Very diverse kasi lahat ng gender meron kami. Lahat ng age meron kami. So lahat ng bracket meron kami as young as 14 years old and as old as
60? 60 or 75? 60 plus. Ganon, 70. So, para sa akin, nakatulong siya kasi isa sa mga ano namin, sa mga pwede namin ma-market sa mga tao is yung pagiging diverse tsaka flexible namin na lahat is welcome. Na hindi porket, matanda ka na, bawal ka na. Ay, sobrang bata ka pa, bawal ka. Hindi ko, babae ka, lalaki ka, bawal ka. Walang ganon. So, very welcoming kami. Yun nga, sa TAC kasi parang hindi tayo, sa sobrang tagal na ng TAC, ang dami ng generation kasi na parang sumali. Na parang hanggang ngayon, kahit matatanda na yata, masali pa rin ulit sa atin. So, Season. Season, parang ganon. So parang na-welcome pa rin natin. Parang hindi tayo nag-judge, ano ba ito, matagal na to, baka may manong boses nito, parang ganon. Pero welcome pa rin lahat kasi. Which is na-adapt din ng mga bago, no? Kahit yung mga generation na parang pinakabata natin ni 14, parang okay lang sa kanila na mag-join. Tapos parang lahat sila parang nag-jive din sa ugali natin na parang hindi Mga bully. Nagiging bully na rin sila. Parang hindi sila na-aloof na parang magkakasama tayo na ano ba yung kasama natin matanda or kasama natin matanda or may kasama tayo ibang preference ba parang ganon. So maganda yung samahan na nabubuo natin ngayon sa choir. Yun lang. Kasi ang TAC, yun nga, sabi niya, di ba, lahat ng gender nandyan, lahat ng age, halos, meron tayong iba-ibang generations. So, in the community ng TAC, ito may mga bata sa atin, as a woman, may mas matatanda sa akin na nakakapag-advise. Galing na ako dyan, may nag-a-advise professionally, may nag-a-advise ng personal, tapos meron ka ring makakausap na the same your age na anong tawag nun? Nakaka-relate sa'yo kasi pareho kayo ng age. Tapos meron ding mas bata sa'yo na pag nakausap mo, hindi mo siya kaano-ano, pero kasama mo siya sa community, na kapag tinanong mo siya tungkol dun sa errands mo ay magkukwento siya na kumbaga makakapag-share siya na magiging life learning mo din towards your ako as a parent para sa anak ko or para sa mas matanda sa akin. And dun kasi nagkakaroon ng development through yung mga sharing namin together. So yun yung sa TAC. Just totoo. Thank you so much. How about you, Ate Mac? Ako, not just being a woman, but being a person, an individual. Because I have experienced a lot of different types of personalities, different types of mood swings, different types of expectations, different types of disappointments, different types of misunderstanding. But at the end of the day, what is important to us always is to be kind to each other, to take time to listen, to take time to communicate. Again, emphasis ko pa rin is communication. Kasi kadalasan yung mga tampuhan, yung mga misunderstanding dahil lang hindi nagkaintindihan. Pero minsan rin, there are still people that abuse this. So, kumbaga, nakita ko na yung the light side and the dark side of people. And it's all a matter of kung tatagal ba sila sa amin o hindi. Kasi bumalik ako di ba? So, I saw the diversity or the difference between having friends at work or acquaintances at work and having acquaintances or friends when you are serving. Iba pa rin yung service. Iba pa rin yung when you are serving for your faith. When you are acting on your faith. So, yun yung natutunan ko sa TAC.
Kasi from Ate Alice, actually nga, hindi pa nga si Ate Alice eh. Si Sister Chat pa, kay Brother Gabby, kay si Ate Alice na, and then onwards na. Pero yun nga lang, it came to a time na talagang I had to. But what I realized also when I came back is that a lot of people matured. So a lot of the little ones that I left before are now mature people. And I'm more than a half a century. So I'm 51. Comment down below kung sa mga nakakilala kay Ate Ma. I already said. Professor MV. VM. VM. It's not to be corrected. Yeah. But I also learned how to adapt. Okay. Kasi not just the woman, as a person. Yeah. So kaya nga napakaganda yung choir natin is genderless. Akala ko genderful. Kasi ang dami. Pwede. Genderful. Kasi all at all around. spectrum, 'di ba? Represented sila. So yun. That's about it. Ito yung tingin namin or tingin ko din especially is right now, marami tayong kababaihang nakikinig ngayon who might be struggling in their own journey. 'Di ba? Pagdating sa career, sa motherhood, sa self-identity. Kaya ito, ano yung pinaka-importanting lesson na natutunan nyo bilang babae? Yeah. Ako siguro natutunan ko to sa nanay ko kasi syempre 22 years ko siyang kasama. Parang nagsawa pa eh. Parang wala May choice ka ba? na maging matapang. Okay. Yung risk lang ng risk. Hanggat hindi ka namamatay. Laban lang. Yung laban ka lang ng laban, yung risk ka lang ng risk. Kasi madami ding nagugulat na, ay, ang tapang mong mga anak mo, no? Kasi nga, we were raised by a strong, independent woman. So, natuto kami na maging independent din. At bilang babae, isa yun sa parang the best tool para makasurvive ka sa society. Yung maging matapang ka. Kasi hindi mo alam kung sino at ano yung makakalaban mo along the way in your life. Which is totoo din naman. How about you, MC? Pag nagkamali ulit, bakit? Hanggat hindi multo, wag kang matakot. Yeah. Sorry, takot ako sa multo. How about you, MC? Sa kanya, siguro natutunan ko kasi yung, syempre, sa family background ko nga, parang sa amin kasi, sa family, sa relatives, parang kami yung di ba pinaka mahirap, pero the rest kasi parang lahat sila may bato pa, kami parang feeling ko parang pinaka down sa dumating kami sa point na parang pag ginajudge kami ng ibang relatives, ay baka ganyan, bakit hindi nag-aaral sa ganyan. Maraming question na parang natutunan ko siguro na parang hindi ako makikinig sa inyo kasi parang alam namin yung family namin. Alam namin na kaya namin. Kayo nakakaalam nun. Nangyari yun. Kayo yung nakakaalam. Nag-step up yung, ito pa pala, shout out sa ate ko, yan. Yung panganay namin. Nung nag-step up siya na parang ako na yung magtatrabaho. Ako na yung mga pa-aral niyo, ganon. Mother lahat figure. talaga sa kanya. Kasi yung mommy ko, talagang hindi rin niya alam yung saan mag-start kasi daddy ko talaga yung dati. Kumbaga, before, nanay ko kasi ay prinsesa, parang ganon. So parang lahat na, oo, talagang siya lahat. Kahit mag-double job siya, mag-painting siya, mag-script writing siya, magtuturo siya sa school. Ganon ginagawa ng tatay ko, parang i-juggle niya yung schedule niya for the family. Mami ko talaga, bahay lang. Parang ganon. Parang nagbago yung na parang hindi pwedeng ganon. Kaya parang lahat kami, kahit yung mga, mostly naman, kasi mas marami kaming babae, 6 kami. So yung mga elder sister namin, yun talaga yung nag-work. Yun nga, number 1 yung ate ko na pangalan, na parang hindi siya nakinig sa mga kamag-anak namin, na parang hindi na naman matatapos yung mga kapatid mo, ganyan-ganyan. Ginawa talaga yung paraan. Parang sabi niya, hindi. Kukunin ko yung mga kapatid ko. Kaya nung bago kami mag-high school, nagsama-sama kami dahil sa kanya. Wow. Parang yun yung, parang sinabi ko na parang, ayoko makinig sa mga negative na tao. Kahit ngayon, di ba, parang may mga bashing. Huwag kang makikinig. Parang, if you want to do something, make it happen. O, parang gano'n.
Wag puro plano. Yes. Galaw-galaw. Galaw-galaw na parang hindi mas... Puro amba. Nagkaya, puro amba. How about you, Ate She? Thank you so much, Ate MC. Tawag neto. Ang pinaka-best, honestly guys, sa inyo din, ang pinaka-best na natutuhanan ko as a woman is to value myself. Late ko na na-realize yan. Kasi, ko, selfless. Yung kahit wala ako, basta sila, meron. Yung kahit hindi ko na maintindihan yung itsura ko, basta sila maayos tingnan. Mother kasi. Yung anak ko, yung Kaya pala ganyan kamag-anak. ako kasi ganyan ka. Oo. Nanisi na siya. Yung kumbaga, hindi ko na nga maintindihan yung gender ko. Minsan parang akong lalaki. Mas madalas parang akong lalaki kasi hindi ko iniintindi yung itsura ko, yung buhok ko, yung kuko ko. Wala eh. Hindi mo siya naging priority. Oo. Pero ngayon, unti-unti ko na-realize, shit, babae ako. So I have to value myself as a woman. Hindi porket na busy ako magtrabaho, busy ako sa lahat ng mga bagay. I have to value myself kasi eto yung power ko being a woman. Tingin ko mas applicable din naman, tingin ko sa age mo ngayon, yung idea na life starts at 40. Kasi why? Applicable siya sa inyo ngayon. Kasi kung ang dami na ng pinagdaanan, especially you, sa dami na ng pinagdaanan mo all throughout up until this day, na nakikita nyo naman yung naging successful, yung nagiging, unti-unting nagiging successful yung anak nyo, yung idea na gano'n. Ako naman this time. Yung tingin natin na pwede na tayong sumaya sa sarili naman natin. 'Di ba? But again, huwag natin kalimutan, it's all about communication. Kasi hanggat na hindi nawawala yon, I don't think magkakaroon ng problema yung bawat family, especially in understanding yung nangyayari ngayon. And again, malaking bagay yun na yung pinaparating mo sa amin yung ganong klaseng input or your, positive mindset naman siya na it's my time. How about you, Ate Mac? Ano yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo bilang isang babae? From TAC? No. From As a woman. as a Journey, person, your own journey. as a woman. 5, 4. That life is a constant cycle of learning. That you'll never stop learning things. Yan, teacher talaga. Sorry. Hindi kasi, kumbaga, I'm also trying to learn how to love myself. To prioritize myself as well. So, it's not an easy thing, especially if you have been trained a certain way. When your parents are known people in the field that you are in. So, ang hirap rin. So, it's a constant cycle of learning. People Change. no. People Tao. evolve. Bagay. People evolve. The change that you're talking about is actually a choice. It's a choice whether that person will be choosing something else or will continue doing whatever they're doing. So, the change that you are thinking is actually a choice. So, constant learning talaga. Kasi, Sabi nga nila, yun lang nga. You have to be humble enough. Kailangan, yung humility nandoon na willing kang matuto. Kasi, pwedeng sasabihin, ganito na ako Mag-change ako? Ganito na ako Excuse me. I'm already old. And you expect me to change? No, it's still a matter of Fact. Charot. intent. Yung intention mo, kung nandoon ba, kung yun ba yung gusto mo o hindi. So it's bata ka. Kasi sabi nila, you age when you stop learning. And you didn't. I didn't. Because and ito pa, I just want to emphasize kasi sometimes people judge those who fail. Those who make mistakes. It is as if it's the end of the world. It's not. Okay? It's just one of the phases in your life. You'll get over it. It's all a matter of how you're going to pick yourself up. And, of course, how you will react to that failure or that
that situation in your life. It doesn't define you. What defines you is how your character, how you react, how you decide on things, how you will be envisioning yourself 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now. So it's all a matter of, again, choice. And you can only have choice if you're willing to listen. Because people will be, actually sometimes it's not even an advice that you are seeking. They willfully unheeded. hindi ka naghahanap ng advice pero binibigay sa iyo, 'di ba? But nasa sa iyo na 'yun kung paano ka magre-react. So it's all a matter of choosing to learn, continuously learn. And nagpapatulog na yung isa pero ayaw matulog. Yeah. Thank you so much, Ate. How about you, Danica? Let's go back to Danica. Yeah, how about you, Danica? Yeah, your question is, for you, ano yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo bilang isang babae all throughout your struggling journey, career, motherhood, sa mga self-identity? What would be the importanting lesson? Patience. True. Oh, yeah. Kasi nung dalaga ako, minado ako, madali talaga ako mabugnot. And nung naging mother ako, nalaman ko hindi pala lahat in instant. Lahat is, parang lahat is mapagdadaanan mo, struggle ka muna, bago mo makuha yung gusto mong mangyari. Dati kasi nasanay ako kay mami na, mami gusto ko nito, bigay. So, yun yung, kaya nasanay ako na ang iksi ng pasensya ko sa mga bagay-bagay, or minsan naman, kapag yung hindi ako naiintindihan ng isang tao, ayoko nang paulit-ulit. Parang tapos sinako ngayon, nagkaroon ako ng anak na nasa spectrum, which is, kailangan kong paulit-ulit gawin para maintindihan niya. Parang totoo nga yung sabi nila, di ba? Ibibigay sa'yo ni Lord kung ano yung kailangan mong matutunan. Correct. So yun. Ayun. Yeah. Yes. Kaya nga eh, tsaka katulog eh. Patience. Yun. Thank you so much, Danica. So, how about this one naman? Let's do a quick fun round lang. Sagutin nyo lang to na mabilis para matapos na. Okay, game. Okay, game. Mabilis mabilis. How about this one? Easy start. Who is your female role model? Marian Rivera? Okay, easy. Right here. How about you? Nanay ko. Mother. Okay. My mother. How about you? Mami ko rin. Mami din. So, ito, how about this one? Mabilis lang ulit to. What's one thing that you should stop apologizing for ng isang babae? What's one thing women should stop apologizing for? Myself. Being single siguro. Yeah. Yep. How about Choosing to be single. For being weak. Weak? Oo, kasi, This is a strength. no, kasi yung iba sabi nila, weak. Sa tingin nila. So, sorry, hindi ko i-apologize yun kasi yun yung tingin mo sa akin, but I'm not. Ba't galit ka? That's Nag-usap it. lang naman tayo dito. Sarap. Oo. Yung sa tingin nila na weak ang women, which is not true. So, for me, I don't think magsasabi akong sorry kung tingin mo sa akin weak ako. Ooh. How about you, Ate Mac? Emotional. Emotional. Or expressive. Expressive. Yes, lahat kayo may karapatan. How about you, Danica? Attitude. I-reciprocate mo lang kung ano yung tinapakakitungo niya sa'yo. Correct. No, parang ganun. Yeah. Girls, thank you so much. Thank you. Okay. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you so much. Yup. Bye, guys! Thank you so much, Danica, Bye. Ate Mac, Sheila, Ate MC, and then Easy. Thank you for my Bye-bye. So yun na nga, thank you so much. Grabe, what an inspiring conversation with them. For those 5 inspirational women that we have na napakalaking privilege, naging part sila ng mismong TAC. So by the way, thank you so much, Danica, Ate MC, Ate Mac, Ate Sheila, and then Easy for sharing your stories, wisdom, and strength na sobrang daming takeaways from today's episode. So ano pang inaantay? Lumapit ang aking dalawa dito. Ano, iiwan niyo ako dito sa outro? Guys. Yun. Ito na. So by the way,
So, yun nga, mga kabalitaktakan. So, as we close Women's Month, let's all remember that women's empowerment doesn't end here. Okay? Every day is an opportunity to uplift, support, and celebrate the women around us. So, let's continue to make space for women's voices and recognize their impact. So, ano ba? Before we go, ano ba inaantay natin dito? Yun din naman talaga. By the way, everyone, remind ko lang, don't forget to follow yung mismong account ni Danica. Also influencer. Yeah. Yes, ilalagay namin siya sa subscription. Sa Sa subscription? subscription. Description. Sorry, Yes. Sa description down below so that you can able to check it as well. So, by the way, again, out na to. So yan, see you on our next episode. Bye! Don't forget to like and subscribe.